Hi guys, this is Christy PH. Good morning, good afternoon, and good evening. Today, yung pag-uusapan po natin is yung letter ni Mrs. Tantoco, yung nanay ni Paulo Tantoco. Okay, pag-uusapan natin yan. Tapos, yung pag-uusapan din natin is um, yung kay Lisa Marcos na pumunta siya sa Saudi Arabia dito sa Saudi Arabia, no, sa Middle East, kung ano yung pakay niya dito. Pangalawa is pangatlo is pag-uusapan natin yung mga yung sinabi ni BP Sara sa dahig, no? Pag-usapan natin pagbulgar niya. Yan, pag-usapan natin mamaya yan. Ang isi-share ko sa inyo is yung mga mabababaw na opinion ko lamang, no? Kasi natakil na to ng ibang mga vloggers, medyo huli na tayo, di ba? Medyo huli na tayo dito sa pag-topic natin neto. Pero at least bibigyan natin ng mababaw na komento lang. Yan. Segue lang. Guys, tignan niyo to. Segue lang, no? Tignan niyo to. 'Di ba? Ito yung mga ano, 'di ba? Yung nakikita niyo kay Heart Evangelista, yan, no? 'Di ba? Nakuha ko lang to free sa Noon. Ayan, no, ibang different color, may red, may pink, and may light pink, and may dark blue. O, 'di ba? Nakuha ko lang to sa ano, sa Noon. O, 'di ba? Yung accessories lang ba, no? Ang ganda. Kasi, guys, sa Noon, no, sa Timo, nakuha ko to lahat sa Timo for free. Kasi, mo-order ako sa Timo ng mga cover ng mga upuan, yan, yung sa dining table. Tapos, ang tagal ko nang umu-order sa Timo. Medyo matagal nga lang siyang dumating, pero worth it naman. Katulad nitong t-shirt ko to kay PRD. Marami akong ganito. Tapos, in-order ko lang sa Timo to. Hindi na ako nagka-print kasi medyo mahal pa yun sa print. Ito, ano lang to, 20 dirhams. O, 'di ba? Minsan 16 lang. Tapos, minsan nakukuha ko lang free kasi o-order ako ng 3 items, meron akong 6 na free sa Timo. O, 'di ba? Tapos minsan ito yung mga kinukuha ko. Minsan ito yung mga kinukuha ko, yung mga accessories. 'Di ba yung clover, 'di ba? Yan, mga accessories ang kinukuha ko. Yan. Tapos marami din ako dito sa ano, dito mga kwintas. Mga nakukuha ko lang free, good quality naman siya. Oo, good quality naman siya. I don't know kung tatagal kasi hindi ko siya susuotin sa labas kasi mainit sa labas pag papawisan ako. Ano ako yung ano bang tawag do'n, acidic ba yung tawag do'n, yung madaling mag-fade yung mga gold-plated na accessories, gano'n ako. Kaya hindi ko siya gagamitin sa labas, dito lang sa vlog. O, 'di ba? Ngayon pag-usapan na natin yung ano, segue. Pag-usapan na natin ang ano, ang issue ni Nina ba yun? Nina 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 Tantoco, yung mother ni Paulo Tantoco, nagbigay siya ng letters niya. Yung letters niya is, ang sabi dun sa letter niya is, um, inamin niya na yung anak niya is sa cocaine overdose ang sanhi ng pagkamatay. Ang sanhi daw ng pagkamatay is heart disease. Yun daw yung main. Yun daw yung main na naging cause ng death ng anak niya. Meron din daw effect ng cocaine pero yung heart attack daw talaga, yung heart disease daw talaga yung main na pagkamatay ni Paulo. Tapos, hindi daw involved si First Lady sa pagkamatay. Kasi, ang kasama lang daw ni Paula Tantoco dun sa room is yung
asawa niya. Now, ang sa akin lang guys, kung nag-drugs overdose yung si Paolo Tantoco, saan nila kinuha yung cocaine? Sino yung source nila? Yun ang tanong dun, sino yung source nila? Kasi 'pag cocaine yan is hindi yan ano, hindi yan pipitsugin kumbaga, big time yan, 'di ba? Ang mga pipitsugin sa'tin ano na, yung shabu-shabu. Yung mga pipitsugin, marijuana, shabu-shabu, yan ang pipitsugin guys, 'di ba? Yung cocaine, big time yan. So, saan nila kinuha sino yung source nila? Dapat yan, yung NBI, dapat yan mangialam. 'Di ba? Mag-imbestiga about yan. Kasi, etong issue na to is kahihiyan. 'Di ba? Kahihiyan. Tapos, dun sa isang vlog natin, sinasabi natin na dapat magbigay ng statement ang pamilya Tantoco para backupan yung sinasabi ni Claire Castro na fake news yung lumabas at altered yung documents na lumabas. Eto ngayon, 'di ba? Nagbigay sila ng statement about hindi nga involved si First Lady sa ganyan-ganyan. So, ibig sabihin, kung hindi involved si First Lady, ibig sabihin yung sinasabi ni Cathy Binag na inalok siya ni First Lady, di umano, ng Coca-Cola is hindi rin totoo. Kasi, sinasabi dito na nung mama ni Paulo na hindi involved si First Lady. At wala dun sa room kung saan nategi si Paulo Tantoco, 'di ba? Parang gano'n ang pinapalabas. Parang gano'n ang pinapalabas. Ngayon, ang point ko dito is parang yung statement ni Miss Cathy Binag is parang mababalewala. Kasi ang mismong nanay ni Paulo Tantoco ang nagsabi na hindi involved si First Lady. Ibig sabihin, si First Lady hindi gumagamit ng coke, 'di ba? Ganun ang ibig sabihin nun, 'di ba? So, yung pahayag ni Miss Cathy Binag, it means magiging balewala kasi nga yung mismong mother nung namatay is sinasabi na hindi involved si First Lady, 'di ba? Oh, paano 'yan? Dapat ang point ko dito dapat si Miss Cathy Binag is maglabas talaga kahit na slight yung konting ano lang na papakita na ang First Lady at si Mr. President ay gumagamit ng Coca-Cola, 'di ba? Kahit ni slight lang na back-upan yung sinasabi niya na inalok siya yung First Lady, 'di ba? Kasi yung sa statement ng nanay ni Paulo Tantoco, sinasabi hindi daw involved si First Lady sa accidents na nangyari, 'di ba? Hindi involved. Pero ang ano ko guys, dapat ang NBI is kumilos, mag-imbestiga about this kasi nga si Paulo Tantoco is na-overdose dahil sa Coca-Cola. So, dapat ang NBI mag-investigate kung saan galing yung Coke na yun. Kung sa Amerika ba o dito sa Pilipinas. Kasi kung dito sa Pilipinas, ibig sabihin ang source ni Paulo Tantoco is big time. Kasi cocaine it's big time, di ba? Dapat yan ang imbestigahan. Wag baliwalain ng NBI about this. Kasi ibig sabihin, malaki ang source nila. Kasi coke 'di ba? Cocaine. O saan nila kinuha yun? Saan kinuha ni Paulo Tantoco yun? Kung sa Amerika ba? Fine, sa Amerika. Kung dala-dala nila galing sa Pilipinas to US, ibig sabihin, ang source nila dito sa Pilipinas is malaki, big source to, malaking drug something to dito sa Pilipinas, 'di ba? Cocaine. Ibig sabihin, ano 'yan? Sosyal na ano 'yan sa mga elite, sa mga mayayaman, 'di ba?
social na ano yan, ano ba tawag dun? Bisyo, kumbaga. Dapat ang NBI, sila na mismo magkusa, mag-imbestiga dito kung saan saan galing saan nila kinuha nila Paulo Tantoco at ang asawa niya. Kasi malamang yan pati asawa niyang ka-jamming eh. 'Di ba? Hindi naman puwede sa Paulo Tantoco lang yung may bisyong ganyan, 'di ba? Ibig sabihin dapat talagang i i-push talaga na yung kung sino yung mga nandun sa party-party na after party ng event is magpa-drug test. Kasi coke yan eh, 'di ba? Oh, yung source niyan eh, biro mo kung malalaman ng NBI kung sino yung source nila, 'di ang laki ng ano niyan, ang laking, ano ba tawag dun, case niyan, 'di ba? Yan ang ano natin. Tapos ang ang siniwalat pa ni Buster TV is kaya kaya dininay ng pamilya Tantoco na involved si First Lady because meron pala silang kaso galing sa government versus Marcoses, 'di ba? Involved din sila. So, malaking issue 'to, kaso lang parang mamamatay na 'tong issue na 'to kasi nga dininay na ng pamilya Tantoco na yung involvement ni First Lady, 'di ba? Kasi 'di ba dininay na. Ngayon, yung mga sinisiwalat ng ibang vlogger about sa involvement ni First Lady, parang mawawalan na ng visa. Bakit kamo? Dininay na ng mismong pamilya ng biktima. 'Di ba? Mismong pamilya ng biktima. So, parang magiging nonsense na yung mga siniwalat ng mga vloggers sa involvement ni First Lady. Oh, dininay na eh. Oh, ano? 'Di ba? Parang mawawalan saysay na lahat. Parang ganun ang dating, ano? Parang ganun ang dating. Pero may reason naman pala yung family kung bakit kailangan nilang i-deny yun. 'Di ba? Hindi nila pwedeng idiin ng mga Marcos. Eh, syempre, pag diniin ng mga Marcos, mangyayari. 'Di ba? Yung yaman nila mawawala for sure. Ganyan kalakas ang mga Marcos, guys. Ganyan nakakatakot ang mga Marcos. Ganyan kalakas sila. Kahit mantakin mo di ba si President Marcos nasa Amerika na. Tapos hindi kasama si First Lady. Si First Lady pumunta ng Saudi Arabia. Makikipag-meet daw sa Filipino community. Pero minute niya lang naman, iilan lang. Iilan lang kaya. Di ba naalala nyo, si, si PRD, di ba? Pag pumupunta siya sa mga bansa-bansa, imimit niya yung Filipino community. Ang dami talaga, as in dagsa ang tao, di ba? Dito, kahit na si BP Sara, pumunta siya sa ibang bansa, dagsa talaga yung tao. Dito, ilan lang guys, sa Saudi Arabia, iilan lang ang taong minute niya, iilang Pilipino lang, as in hindi siya ganong karami. Kasi alam mo, ano siya, etong si Marcos is the most hated president in the history. Totoo yan, pati yung First Lady, the most hated nga siya, hated First Lady, di ba? Kasi yung si PRD, hindi naman kahit nasabi mo si Miss Hanilet, partner niya lang. Tapos si Elizabeth, 'di ba? Si Miss Elizabeth, ano niya, o ano ba tawag doon, ex niya. Pero hindi sila kinainisan ng tao, 'di ba? Si Imelda Marcos nga, 'di ba? Hindi yan siya hindi yan siya batag doon. Kailan lang naman si Imelda Marcos is nung nagkagulo na, doon lang si Imelda Marcos naging hate ng mga tao. Pero hindi pa rin siya totally hate ng mga tao kasi nga 'di ba nanalo pa siya. O si First Lady ngayon, the most hated First Lady talaga siya. 'Di ba?
Das parang ginagaya niya pa si Imelda Marcos. Di ba si Imelda Marcos before, pag sinisend siya ni Marcos Sr. sa mga bansa-bansa, especially sa Middle East, kasi yung charm ni Imelda Marcos before is siya, likable siya ng mga ibang country, kasi nga yung postura niya, yung passion niya, the way na magdalhin niya yung country natin, ganun si Imelda before. Kaya yung passionista siya, tapos siya, talagang ma-charming siya sa iba't ibang bansa, especially sa Arab country, si Imelda. Ngayon parang si First Lady, parang ginagaya niya si Imelda Marcos, no? Pupunta-punta rin siya sa Gulf country, tapos ganyan-ganyan. Pero hindi siya katulad ni Imelda Marcos na yung charm ba, yung maganda, postura, passionista. Yan si Imelda Marcos, di ba? Hinahangaan niya ng mga iba't ibang bansa before nung kapanahunan ni Marcos Sr. di ba? Pero itong si First Lady natin ngayon is hindi siya katulad ni Imelda. Kasi si Imelda maganda matangkad, maganda, talagang sophisticated ang dating. Ito yung president, yung First Lady natin ngayon, Diyos ko, inay. Ang bukod sa ewan ko ba, ayokong mamintas, pero hindi talaga kaaya-aya yung mukha ni First Lady ngayon. Kahit na walang charming ba, walang charm. Walang charm. Walang charm, no? Hindi siya parang pag nakita mo siya, kahit nangimiti siya, parang kontrabida pa rin ang dating niya, no? Parang kontrabida pa rin ang dating niya. Kahit nangumiti pa siya kontrabida ang itsura, no? Si Imelda Marcos, maganda si Imelda Marcos nung kapanahunan nila. Kaso lang, siya na yung naging nung nagkasakit na si Marcos parang siya na yung kumokontrol. Siya na yung nagdidesisyon, kaya ganun nangyari. Yun. Ano pa ba yung pag-usapan natin? Kay BP Sara. Yung pahayag ni BP Sara sa dahig, mas na siya talaga, no? Talagang na talaga yung damdamin niya, nilabas niya na talaga yung galit niya. As in, yung pagpapaliwanag niya is detalyado na talaga about sa ICC, about from the beginning, paano kinuha yung CPRD, di ba, paano dinungkot, paano dinala dun na walang passport, di ba? Yung ibang vloggers na haters is sinasabi nila, ganyan ka naman, ganyan ka kay BP Sara. Hindi nila naiintindihan. Sabihin na natin, i-put aside na natin na vice president siya, no? Sabihin na natin, anak siya. Ikaw ba naman, kung may tama kang pag-iisip, yung tatay mo, dinukot, kinulong, dinala sa ibang bansa, doon kinulong. Ikaw hindi mo ipaglalaban ng tatay mo. Kahit na siguro kahit na sinong tao, ordinaryong tao, ipaglalaban mo yung pamilya mo, di ba? Yung tatay mo pa, kinulong, hindi mo ipaglalaban yan. Siyempre, paglalaban mo, sabi niya nga, di ba, kahit na mag-isa na lang siya, hindi siya hihinto sa paglaban, di ba? Siyempre, tatay niya yan Bukod pa sa pagiging vice president niya, tatay niya yung nakakulong. Yun ang dapat niyong intindihin, na bakit hindi humihinto si Vice President Sara Duterte na magsalita siya dyan sa dahig. Kasi, dyan sa dahig, nandiyan yung ICC, malapit, di ba? Tapos, yung Netherlands, yung government ng Netherlands, syempre, ibabalita yan. So, yun malaking news yan dyan sa Netherlands, ang pagsasalita ni BP Sara, na bukod pa siya is presidente ng Pilipinas, di ba? Ang tatay niya pa yung nakakulong. Kaya naiintindihan ko si BP Sara kung ano yung hugot niya. Kung ano yung hugot niya. Kahit na ako, kung tatay kong nakakulong na ganyan, tapos wala naman siyang kasalanan, paglalaban ko talaga, di ba? Paglalaban ko patayan yan.
Ganun yung si BP Sara. Kaya hindi nyo maaalis na bakit si BP Sara ipupunta ng dahig, nagbabakasyon. Tatay niya yung nakakulong eh. Ikaw ba naman, di ba? Si Claire Castro, sabi niya, si Marcos daw magtatrabaho, hindi magbabakasyon. Itang ina, ikaw, Auntie Claire, kung ang anak mo or ang tatay mo inano sa dahig, hindi may paglalaban, hindi ka pupunta doon lagi para magsalita na magsalita. Siyempre, gagawin mo rin yun kung anong ginagawa ni BP Sara. Di ba? Ganun lang yun. Tsaka, ang ano talaga, yung pag-aresto talaga kay PRD, wala sa tamang proseso eh. 'Di ba? Wala sa tamang proseso. Ay, saan ka nakakitang bansang ganun, no? Yung ibang bansa nga, nung sa kapanahonan na PRD, siya yung kumukuha sa mga Pilipino na nakulong, na nasa death row, kinukuha niya pa, pinaglalaban niya pa, para iuwi sa Pilipinas. Eto, si Marcos, siya pa yung nagsisend ng Pilipino sa ibang bansa para doon ikulong. Ngayon, kay Senator Bato naman ang inaasikaso nila, tinatrabaho nila si Senator Bato. Hindi ba naman mga engot ng kapulisan natin at ang DOJ natin at ang DILG and PNP, si Marcos, hindi ba naman itong mga gago? Ang gagago nila, no, wala ba tayong sira ba ang justice system natin para i-send nyo sa ICC ang kapwa Pilipino nyo? Ano yan? Baldado na ang justice system natin, na yung mga korteng, local court hindi gumagana, na ang Supreme Court hindi gumagana, ang mga judge sa local court mga wala ng silbi. Mga ganyang bagay ba? 'Di ba? Parang nakakaano na sa Pilipinas, yung parang masyado nang binabaluktot ang batas. Yan yung hirap, guys. Yan yung mahirap sa Pilipinas. Yung binabaluktot ba ang justice system natin? 'Di ba? Parang sila na mismo yung gumagawa ng batas, ng sarili nilang batas. Si DOJ, si PNP, 'di ba? PNP chief si Diwata, parang sila na yung gumagawa ng batas. Si Marcos parang may sarili siyang mundo, may sarili siyang batas. Puki na yan. Tapos i-surrender mo pa yung kapwa Pilipino mo, 'di ba? Parang tinanggalan mo na ng yung bansa na. Parang pinapalabas mo na wala nang justice system sa Pilipinas, na kailangan na talaga ng ICC mga alam. Dapat ang ICC na lang ang natin. Ang ICC, ang one of the judges na lang ang maging presidente natin dito sa Pilipinas, 'di ba? Hay. Yun lang, guys. Ang ko lang is yung pinakita ni BP Sara na pagsasalita niya is napakaganda. At yung very strong statement niya about sa ICC, about kay Marcos, about kay Amy, 'di ba? Yung kay Senator Amy naman is nakukulangan talaga ako sa kanya kasi gawa ng yung ang alam niya lang is nag-send lang siya ng letters, gusto niya magpaliwanag para sa akin, hindi magbibigay ng statement yung mga yan. Si First Lady, si Bangag, hindi yan magbibigay ng statement about dyan. Magbigay man yan si First Lady ng statement is i-deny niya. Sabi niya, hindi niya alam na gumagamit si Paula Tantoco ng binagbabawal na gamot. Hindi niya alam kung ano yung ginawa nila after the event, ganyan. Yan lang yung sasabihin ng First Lady, for sure yan. I-deny nila. Ang sasabihin niya na hindi nila kasama sa hotel si Paula Tantoco, yung video na nagkakantahan, yun lang yun, yung after party lang ng event, dumiretso sila sa hotel na kung saan sila nagsinging-singing, yun lang yun, pero i-deny nila na kasama si
First Lady na involved siya, nandun siya mismo sa room, di-deny nila yan. Di-deny nila yan. Unless na may sa LA Police County Police at Chucho, may magbigay ng statement doon na yung mga pinaskill nila sa website nila is totoo na si First Lady ng Pilipinas ay involved. Kung magbibigay sila ng statement, kasi 'di ba, yung iba nagbibigay ng statement 'yan hangga't hindi pag-close na yung case, 'di ba? Nagbibigay yan sila ng statement kasi nga na-solve nila yung case na yon. Nagbibigay yan sila ng statement sa media 'di ba? Dapat pag yun inano nila, nagbigay sila ng statement tapos hindi nila in-involve si First Lady. Wala na. Tapos na yung issue. Hindi na natin matatawag na bangag si First Lady. Hindi na siya mapupush magpa-drug test kasi kung ang LA County Police is magbibigay statement tapos na-solve na nila yung case tapos hindi nila in-involve si First Lady, wala na. Tapos na yung kwento. 'Di ba? Tapos na yung kwento. Yun lang yun. Oh. Yun lang yun. Wala nang matutuldukan tong Ang magiging na lang yung impeachment ni BP Sara, tsaka yung kaso ni PRD. Pero ito mamamatay tong issue na to, yung about kay First Lady, kay Paolo Tantoco. Kasi dininay na ng family. Ngayon, pag ang Hollywood, LA Police, County Police, na-solve na nila yung kaso, tapos nagbigay sila ng statement, tapos dininay nila yung involvement ni First Lady. Wala na. Kahit na yung pahayag ni Maharlika tsaka yung kalbo na vlogger about kay First Lady, mamamatay na yun. Kasi maano yung mismong LA Police, kumbaga, kung i-deny nila na hindi involved, wala na. Kumbaga, yung pagpunta ni Marcos sa Washington, alam na. Isinolve niya na yung kasong yan. 'Di ba? Parang ganyan ang dating. Tapos may money involved na naman dyan. For sure yan. 'Di ba? Ganun lang yun, guys. 'Di ba? Ito yung mababaw na opinion natin. Titignan natin ang mangyayari. Pero nangyari na nga yung natin, di ba? Kasi yung sinabi natin, yung family ni Paolo Tantoco, dati magbigay ng statement, nagbigay sila ng statement. Ngayon, natin, after yung pagpunta ni Marcos sa Amerika, pag ang LA County Police nagbigay ng statement na solve na yung kaso at hindi nila in-involve si First Lady, alam na this. 'Di ba? Yun na lang. Ibig sabihin, ang pahayag ni Maharlika at saka yung kalbong vlogger, mamamatay na yan. Mawawalang silbi yan. Yeah? Tapos ang magiging issue na lang ngayon, yung impeachment ni BP Sara at ni PRD. Ngayon, pag naging successful sila sa kaso ni Paolo Tantoco, tatarabawin nila ang impeachment ni BP Sara. Yun lang yun. Okay guys, yan yung mababaw na opinion natin. This is Chris TV PH. Huli man tayo, pero may mababaw na opinion pa rin. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel para ma-reach natin ang 2,000. Thank you for all the new subscribers and for my 1,031 subscribers. Thank you so much. I'm grateful to you guys. Yes. Bye!